Tapos na po tayo nito sa Yutong 2014 model, tsaka itong 2016 model or otherwise Takurong line. At ito naman ang i-vlog natin mga guys, ang Yutong 2013 ordinary bus model, yung pinaka lolo ng mga ordinary fare na Yutong. So magandang hapon mga guys. So now it's our free time, galing sa trabaho. So like I said before sa aking previous vlog, i-vlog natin itong kauna-unahang mga Yutong units na ordinary fare. So ito po yung itsura niya sa loob guys. So mapapansin nyo, straight seats po siya. So straight na walang what you call that, yung parang divider. Hindi kagaya doon sa kabila yung bus natin. Yan, individual. Ito, well, straight seats, and this is newly refurbished. So makikita nyo guys, dati kasi plastic ito or lawanit yata, tapos with some upholstery, pero over time syempre 10 years old na to so nagsag na siya. So ngayon bukod sa yung ceiling, binago ng plywood yata to, din sa flooring, di ba? So ganito guys, nagtataka kayo merong aircon vent na Yutong. So ayan, klaruhin lang muna natin. Klaro. Yun, wala siyang use, no use, absolutely. So it's nothing but empty. So ito guys, this was intentionally before yata sa China as an aircon unit. So kung akyat tayo sa taas, ito yung buong compartment niya guys. Yan. So usually ito, yun yung dumadalo yung ating hangin. Pero since this is an ordinary unit, so wala tayong mapapalang aircon for the meantime. So yan, the usual. We have our CCTV cameras for our security of course during sa biyahe. Tsaka ito naman, anong tawag nito? Ito yung blower. Ano bang function ng blower guys? Kasi since mainit ito, pinapaandar ho yan ng driver kasi para mag-create ng hangin. So dati ginagamit ito sa mga aircon units. Ngayon hindi naman, pero I think napalitan na ng bago. So yung mga luma na functioning pa, yan ang ginagamit nila guys. So as usual, ang ating cockpit is ganun pa rin, kagaya nung furniture ko dito sa kabila. At marami nagbasa akin. So hindi nila ako mag-elaborate further kasi kung ano na naman sasabihin nyo. And then the usual, our CCTV monitor. So kung mag-function ng CCTV natin, meron din sila ipipress na button to activate it, and at the same time makikita yung footage. Nagre-record yan habang naka-activate yung ating CCTV. So ang pinagkaibahan po nito guys is itong pinto nya. Yan, swing out door siya. Yun nga lang, si Yellow Bus na lang ang nag-imbento nito. Kasi nga, syempre, mainit. Meron kasi ditong jump seat dati ng konduktor. So sa ngayon, parang kinundem na yata dahil sa kalumaan. Ito yung way na mapreskuhan yung konduktor, pati na rin yung front na pasahero. So kinating nila itong section ng pinto, nilagyan ng pang sliding na glass. Pero I think this is plastic plastic nga. Pero ingenious naman, kaysa naman wala, di ba? Titiis sila sa init. So basically wala naman masyadong fancy, pero laking pasalamat po ng kumpanyang Yellow Bus Line Incorporated sa Yutong na naka-introduce ng ganitong unit, Kasi kung wala, well, siguro malamang may Hino RK pa rin tayo ng mga bagong unit. Yun nga lang, no offense to Hino, medyo kasi may kamahalan talaga ang Japan versus China made na bus. So yun, this is a ZK6107HA model ng Yutong. Ayoko lang kasi yung tinatawag ng
naslang nito sa ano sa mga kapwa ko enthusiast yung surot. Hindi naman to surot, grabe. Yung surot Makati yun. Tsaka yun ito, hinahatid tayo kahit saan. So yun lang po muna for the meantime mga guys, kasi masyadong mainit. Hopefully you can follow our more content here at Perumingan Archives, So isa-isahin natin yung mga model ng Yellow Bus Line hopefully soon, and then stay tuned before the end of this year. May pakulo kami para sa inyo. Yun lang po at maraming salamat.